Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, October 1, 2025. Yung minomonitor nga po nating low pressure area dito nga po sa eastern section ng Central Luzon, mas tumaas pa nga po yung tsansa nito na mag-develop bilang isang tropical depression sa mga susunod na oras. At ang pinaka-target po nito as of now, ayon sa ating advanced weather forecast, dito nga po yan sa may parte ng Aurora or ng Isabela or dito nga po sa may parte ng Santa Ana, Cagayan. Kaya iba yung paghahanda nga po sa ating mga kababayan sa Central at Northern Luzon dahil nga sa posibleng epekto nitong nasabing posibleng si Bagyong Paulo. At asahan nga po natin yung easterlies, apektado po niyan ang Metro Manila, Bicol Region, Visayas, Palawan, maging ang Mindoro provinces. Asahan din po natin ang ilang bahagi ng Mindanao ay makakaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan. Asahan nga po natin sa parte ng Metro Manila, hapon o sa gabi hanggang sa madaling araw ay mataas ang mga tsansa ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po October 2, expected na nga po natin bilang isang bagyo, nasa eastern section nga po yan ng Central Luzon. At pagdating po ng October 3 ng alas 8 ng umaga, nasa eastern section na po yan ng Aurora. At pagdating nga po ng alas 2 ng hapon ng October 3, ito po ay paangat dito nga po sa may parte ng Tugigaraw. At pagdating nga po ng alas 8 ng gabi, expected na nga po natin medyo babagal yung kanyang pagkilos dito nga po sa may coastal water ng Isabela at ng papunta nga dito sa may parte ng Santa Ana, Cagayan. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi, so expected natin mataas ang tsansa ng landfall scenario yan dito nga po sa may parte ng Cagayan Valley. Kaya expected nga po natin na magiging masungit ang lagay ng panahon sa Northern Luzon at Central Luzon, including Metro Manila. Pagdating naman po ng alas 2 ng madaling araw ng October 4, andito na po yan sa parte ng Ilocos Norte. Pagdating naman po ng alas 5 ng umaga ng October 4, ito po ay nasa coastal water na nga po ng Ilocos Norte. Pagdating naman po ng alas 8 ng umaga ng October 4, dahan-dahan na nga po ito lalayo sa ating kalupaan. At pagdating naman po ng October 5, so ito po ay lalabas na rin agad ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng October 6, asahan na nga po natin na magkakaroon ng mga pag-ulan dahil may pagbugso na nga nung hangin. Nakikita nga po natin sa ating monitor at yung posibleng ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Pagdating naman po ng October 7, asahan natin mataas ang tsansa ng pag-ulan at magkakaroon tayo ng panibagong low pressure area dahil po yan sa banggaan ng dalawang hangin. Pagdating naman po ng October 8, asahan natin mataas ang tsansa ng pag-ulan sa Visayas at Bicol Region at Northern Luzon. Pagdating naman po ng October 9, so expected natin magkakaroon din ng low pressure area sa may parte naman ng South China Sea. At pagdating naman po ng October 10, makikita naman po natin yung makakapal na kaulapan na posibleng magdulot po yan ng pag-ulan. Pagdating naman po ng October 11, magkakaroon ulit ng panibagong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Then pagdating po ng October 12, asahan natin mataas ang tsansa ng pag-ulan. At pagdating naman po ng October 13 hanggang October 14, magiging maulan nga po dito sa malaking bahagi ng ating bansa at magkakaroon pa rin ng panibagong sama ng panahon o low pressure area. Again, inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan
malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.